ngayon naman ay mag-aayos tayo ng Realme C25. So replace natin yung LCD. So ngayon naman binubuksan na natin yan, kinukuha na natin yung mga lalagyan ng SIM card. So dahan-dahan na natin yan bubuksan yung kanyang back cover kasi plastic lang yan, so madali yan masira. So dito sa banda yun, sa may mga button, so kailangan dahan-dahan din yan. So na fast forward ko lang dyan kasi, so kaya mabilis yung video natin, pero dahan-dahan lang yan yung gawa natin kasi napaka-importante at masilan kasi yung mga parts ng unit ng cellphone. So kahit anong klase ng cellphone, so ganyan lang yung pagkakuha. So mayroon siya kasing mga side lock. So kung titingnan natin, ganyan yung kanyang LCD. So pinatingnan na kasi yan sa iba, kaso mahal yung pagpapagawa, kaya sa atin na lang ito pinapagawa. So kasi may nagsabi na mura daw. So pero sa tingin ko pareho naman yun, hindi naman sa mura o ano. So yun na yung bagong LCD na binili. So try natin kung LCD lang ba talaga yung sira nito. So yan, nakabit ko na. So nung na-try natin, drain yung battery. So kaya try ko ng charge. So ngayon nakikita na natin na mayroon siyang indication ng charging. Charging siya. So ibig sabihin okay na yung LCD na pinalit natin. So kukunin na natin yung battery. Sa pagkuha naman ng battery, so dapat dahan-dahanin lang natin din yan kasi maaaring mapunit yung battery natin. No, yung ginawa ko, gumamit ako ng steel dyan, pero mayroon naman siyang plastic sa gilid. So pero mas para safety pa rin, so nilagyan ko na siya ng plastic ulit, tsaka dinahan-dahan na inaangat yung battery. So yun, para safety na hindi matusok na o mapunit yung battery. So ganyan yung ginagawa natin, yung style ko sa paggawa. So nakuha na natin yung battery, ayan na. So makukuha na rin natin yung na punit na flex ng LCD. So nung pinatingnan kasi diyan napunit na siguro ng gagawa sana, kaso lang umatras yung may-ari. So dito nalagay ko muna diyan sa pansamantala para hindi na natin madamay pa o madamage, no? Iwas damage tayo sa mga ibang parts. So pansamantala lang naman yan, no? So habang tinicheck natin at yung kaya pala yung kinuha ko na rin yung ganyan, no, sa luma nakalagay ng LCD. So linisin din natin yung paligid ng nilalagyan ng LCD natin. So dyan nilagyan ko na siya ng
pandikit. Yung pandikit. Ibabalik natin yan. Yung steel yun. Maliit na steel para yun sa kanyang front camera. O sa front camera natin. So ibalik yun natin. So tingnan mabuti na maiwasan natin yung malagyan ng pandikit yung front camera. Yung front camera kasi yan. So nalagay na natin. So double check kung okay ba yung pagkalagay. Next, lagyan naman natin yung gilid ng paglalagyan ng ating LCD screen. So nalagyan na, nilalagay ko na dyan yung ating LCD screen. So tapos dahan-dahanin din natin na lagyan ng kunting pressure ng ating kamay para na ilagay sa tamang pagkalagay yung LCD natin. So dahan-dahan ng kunting piga lang. So yung mga excess na mga pandikit, madali lang naman yan makukuha. So importante may ilagay natin ng tama yung yung LCD natin muna. So hayaan lang muna natin yung mga excess na pandikit. So makukuha lang naman natin yan. So natapos na natin dyan nalagay. So try naman natin, ilagay na natin yung yung flex ng LCD natin. So yun naman ang ating gagawin, no? Na nilagay na natin yung dandahanin lang natin yung paglagay ng flex ng LCD sa kanyang terminal. So mahirap naman kuminsan na maglagay nito. So saka nating i-fix ulit para paglagay ng battery magiging okay din siya. So nalagyan na rin natin dyan siya ng mga yung gamit ko kasi wala tayong pang fix ng LCD, no? So gamit na lang natin improvise rubber band. So far maganda naman, kaso lang yung na-try natin yung battery medyo may drain na at saka hindi magcha-charge siya pero hindi tumutuloy-tuloy. So kaya jumper ko na lang yung kanyang fuse. Okay pa naman yung battery. So maganda pa naman yung ng battery. At saka nung na-test naman yung kanyang terminal, okay naman. Kaya yung battery na lang yung fuse niya. Hindi ko na kinuha yung fuse. So jumper na lang ako. Yung gamit ko diyan is magnet wire na pang jumper talaga sa cellphone. So yun ang maganda dyan. So hindi pala kita dyan yung kung paano ko ginawa. Diyan kung makita, try natin yung voltage sa jumper kung okay. Ngayon, nailagay ko na yan balik. Yan. I-fix na natin yung kanyang takip. So sa mga
mga subscriber. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel at sa mga iba pang manonood. So sana makatulong din ito. At sana suportahan nyo rin po yung aking channel. So yun na. Nagcha-charge na siya. So hintayin na lang natin siya kung magtutuloy-tuloy na yung kanyang charger. Makikita meron na siyang 1%. So, meron na siyang 1%. Yan. So nilagay na natin, balik na natin, lagyan na natin siya ng takip. So para ma-charge na natin. So ulitin, dahan-dahanin lang natin yung balik ng kanyang takip, ng kanyang cover. So balik na rin natin yung mga rubber band para isang gabi na 24 hours okay na yan. Mas lalo yung sigurado tayo natitigas. At saka na lang natin yung lilinisin yung palibot ng mga residue dyan. So dyan ay sinacharge ko na lang. Hinintay ko hanggang mag full charge. So yan i-charge ko na siya, tuloy-tuloy na yan. So ito na full charge na. So i-try natin kung okay na. So maraming salamat at sana may kunting kaalaman kayo na natutunan. Kung may suggestion and comments, please message lang po. So maraming salamat sa suporta. God bless po.